Sa isang malayong baryo, may isang alamat na bumabalot ng takot sa bawat tao, lalo na sa mga kababaihan. Ang kwento ng tiyanak. Ayon sa mga matatanda, ang tiyanak ay isang anyo ng masamang espiritu. Sinasabi na ito ay kaluluwa ng mga batang namatay bago sila nabinyagan o mga inabandona ng kanilang mga magulang. Sa halip na magpahinga ng tahimik, bumalik sila bilang mga halimaw na puno ng galit at paghihiganti. Isang gabi, si Rosita, isang bagong panganak na ina, ay naglalakad pauwi mula sa kanyang trabaho sa bukid. Kahit pagod, nais niyang makarating agad sa kanilang tahanan dahil may iniwang sakit ang kanyang sanggol. Habang binaybay ang makipot na daan sa gubat, narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol mula sa malayo. Napapigil siya. Sa kabila ng takot, hinanap ni Rosita ang pinanggagalingan ng iyak. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang hagulgol ng sanggol at nakita niya ito sa ilalim ng isang puno. Isang maliit at tila walang kalaban-laban na bata. Agad na bumalot sa kanya ang awa. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ngunit may kakaibang naramdaman siya. Sobrang bigat ng sanggol, para bang hindi ito normal na bata. Nang bigla siyang tumingin sa mukha ng bata, halos mapasigaw siya sa takot. Ang inosenteng mukha ay biglang nagbago, naging pangit at masama. Ang mga mata'y nanlilisik at ang bibig nito'y bumubuka ng malaki. Tila may matalas na ngipin na handang umatake. Bago pa siya makakilos, narinig niya ang nakakalagas na kaluluwang halakhak ng tiyanak. Humalagpos ang bata mula sa kanyang mga bisig at sa isang iglap, ang maliit na sanggol ay naging isang halimaw, isang tiyanak na puno ng galit at puot. Nagsimulang tumakbo si Rosita pabalik sa kanilang bahay, ngunit kahit anong bilis ng kanyang mga hakbang, naririnig niya ang maliit na yapak ng tiyanak na humahabol sa kanya, kasabay ang malakas nitong halakhak. Sa bawat likod niyang tingin, nagiging mas mabilis, mas malapit ang tiyanak. Alam niyang wala siyang ligtas. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agad niyang isinira ang pinto at nagdasal ng buong puso. Naririnig niya ang kaluskos sa labas, ang paggapang ng tiyanak na tila sinubukang pumasok sa kanyang tahanan. Sinimulan niyang magtawag ng pangalan ng mga santo, nag-aasang mapalayas ang nilalang. Ngunit tahimik ang sumunod na gabi. Wala nang halakhak, wala nang yapak. Isang kalmadong katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit si Rosita ay hindi mapakali. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at doon niya nakita ang tiyanak. Nakaupo sa labas, nag-aabang. Ang mga mata nito'y nakatitig pa rin sa kanya, puno ng puot. Alam ni Rosita na hindi matatapos ang gabi ng ganito. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar ng kanilang bahay, kinuha ang rosaryo at nagdasal ng mas malakas. Nagpakita ang tiyanak, kumakapit sa kanyang pinto. Ngunit tila may puwersang pumipigil dito. Ang kanyang rosaryo ay naging kanyang kalasag. Sa wakas, ang tiyanak ay dahan-dahang nawala. Tila humigop ng puot mula sa kanya. Ngunit ang gabing iyon ay nagsilbing babala. Sa baryo, ikinuwento ni Rosita ang kanyang karanasan. Mula noon, lahat ng mga ina at kababaihan ay mas lalong nag-ingat tuwing gabi, lalo na kapag naririnig nila ang pag-iyak ng sanggol sa gubat. Dahil alam nilang hindi lahat ng iyak ay nangangailangan ng tulong. Minsan, ito ay paanyaya ng panganib.
Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. May marami pa akong nakahandang kwento na tiyak magbibigay kilabot. Hit notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na kwento. Salamat sa panonood. Bye!